Diana Morezerna, 25 taong gulang. Isa siyang milyonarya sa ganong edad dahil sa negosyo nitong sikat na mga bags at accessories. Hindi maitatanggi na may natatanging kagandahan si Diana. Magandang hugis ng katawan at may kalakihan ng kanyang hinaharap. Maraming naiinggit sa ganda ni Diana, lalong-lalo na ang mga sales clerks sa butik na naiinggit sa natural na kagandahan ng mukha at katawan ng dalaga. Pero kahit ganoon ay wala ni isang lalaking naging nobyo niya. Noon pa lamang ay walang naging panalo sa puso niya dahil hindi lamang busy siya sa trabaho kundi mapili rin sa lalaki si Diana. "Thank you for coming, ma'am." Marami-rami ang customers sa butik ni Diana. Halos araw-araw ay gano'n ang eksena dahil naiiba ang butik niya sa ibang shop kaya kilala ito sa lugar nila at kahit sa social media platforms. Kakarating lamang ni Diana galing sa isang meeting para sa bago niyang magiging product ng kanyang butik. Habang lumalago ang shop niya ay patuloy niya pa rin itong pinapalago. "Good work everyone!" Masiglang sigaw niya sa mga sales clerks niya. Pumasok sa isang room ng butik si Diana upang magpahinga. May tinayo siyang kwarto sa loob ng shop dahil minsan buong gabi siyang nagtatrabaho. Ganoon ka-workaholic si Diana na umabot sa puntong wala pa itong nagiging boyfriend since birth dahil sa pagiging busy. Sa kalagitnaan ng pagsuscroll niya sa social media ay may tumawag sa kanya. Ipinagtaka niya nang ito ay kanyang lawyer. "Yes, Mr. Monroe? Napatawag ka?" You didn't saw the news? "News? About what?" Tumayo sa pagkakaupo si Diana at binuksan ang TV upang manood ng balita. Dia's Boutique was accused of selling fake bags and accessories. "Dia Boutique? What the hell? That's my shop!" That's what I'm talking about, Diana. Napatingin sa TV si Diana dahil sa balita. Isang kilalang boutique shop ang inakusahan na di umano nagtitinda ng mga fake bags at accessories. Sa ngayon, kumukuha pa kami ng iba pang impormasyon patungkol sa shop. Enough ni Diana ang TV at biglang nanginig ang buong katawan. Hindi niya inakalang mangyayari yun sa kanya. Diana, calm down. Kaya nga tinawagan kita kasi nandito ko para tulungan ka. This would be our problem, a challenge that we need to face. So calm down. Tumango-tango si Diana bilang sagot, pero ang mga kamay niya ay patuloy sa panginginig. Halos ilang beses nang naranasan ni Diana ang mangyari yun sa kanya or ni isa roon ay hindi totoo. Gawa-gawa lamang ito ng mga bashers ng kanyang shop pero kahit na ganun ay nandoon pa rin ang takot niya. Dumaan ang ilang araw ay naipanalo na rin nila ang panghuhusga ng publiko sa kanila dahil wala itong katotohanan. Naisipan ni Diana na mag-break muna sa trabaho para makalanghap ng hangin. Isang text message mula sa mga kaibigan niya, inimbitahan siya sa isang party na magaganap sa bar. Naging masigla ang araw niya dahil magandang timing na may nag-imbita sa kanya ngayon. Suot-suot ang bulgar na damit ay pumasok sa loob ng maingay at makukulay na disco lights ng bar si Diana. May iba't ibang kaganapan sa loob. May nagyayakapan, gumagawa ng kabaliwan, sumasayaw sa gitna, at may iilan namang nag-uusap lamang sa gilid. "Diana!" Napalingon si Diana sa may likuran niya nang tawagin siya ng kanyang mga kaibigan. Binungad siya ng yakap nito at niyakap na rin pabalik. "How are you? Minsan ka na namin nakakasama ah?" Tanong ni Eva, isa sa kaibigan ni Diana. "Of course, busy siya sa work always. Tsaka for her, it's work over friends, right?" Sagot naman ng isa pa niyang kaibigan na kararating lamang na si Hana. Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa kanila dahil sa tensyon na namamagitan ni Diana at Hana. Hindi inakala ni Diana na ganoon pa rin ang pakikitungo ni Hana sa kanya. Akala niya naka-move on ito sa nakaraan. Of course not. It's just that my schedule was tight, that's why." "Ay, reasons, Diana. Reasons." Sabay labas na mapaglarong tawa ni Hana bago lumapit sa makasamahan nila at umupo. "Hayaan mo na." Bulong ni Eva kay Diana. Lumapit sila sa grupo ng mga kaedad nila at pinakilala ni Eva si Diana. Nag-enjoy naman si Diana sa inuman at hinayaan niya na lamang ang mga naka-offend na sinasabi ni Hana sa kanya. Naging awkward na rin ang topic nila pero tawanan ang laging naganap at nakisabay na lamang si Diana sa kanila. "Talking about one night stand, sa tingin niyo ba naranasan na yan ni Diana?" Muntik nang mabilaukan si Diana sa sinabing yun ni Hana. "Hana, stop it!" Pigil ni Eva sa lasing na si Hana
pero hindi ito tumitigil. And the truth guys, ang virgin pa yan. 25 at milyonarya pero virgin? Eh dapat nga hinahabol siya ng mga kalalakihan, di ba? Di ba? Hana, pagbabanta ni Diana kay Hana. Oh, come on, Diana. Why are you getting shy? It's true, right? Na walang nagkakagusto sa'yo. No one gets blinded by your money. Even one night stand can't stand you. Halos ang lahat ay tumatawa na sa mga sinasabi ni Hana patungkol kay Diana. Mahigpit na hinawakan ni Diana ang hawak niyang baso na may lamang beer. Nagpipigil lamang siya ng sarili na patulan si Hana dahil alam niyang kapag papatol siya ay mapupunta lamang sa skandalo ang lahat at ayaw niyang umabot sa punto na masasali ang katatapos lamang na problema niya. I think I need to go now. Tumayo ni si Diana para aalis na sana pero kaagad siyang pinigilan ni Hana. Teka lang, aalis ka kaagad? Hindi, walang aalis. Hana, tumigil ka na. Patuloy lamang sa pagpipigil si Eva at pilit tinatanggal ang mahigpit na pagkakakapit ni Hana sa braso ni Diana. Nabitawan niya rin ito dahil sa tulong ni Eva at bakas sa braso ni Diana ang pamumula noon. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Naging tahimik ang buong table dahil sa pagtaas ng boses ni Hana. Hana, tumigil ka! Pero hindi natuloy ni Eva ang kanyang sasabihin nang mahinahong hinawi ni Diana ang kamay ni Eva na pinipigilan ni Hana. Let her, Eva. But I will talk to her privately. Walang pasabing hinila ni Diana ang kamay ni Hana. Kinaladkad niya ito palayo sa mga kasamahan nila at palabas ng bar kung saan hindi maririnig ang maingay na disco. Bitawan mo ako! Hinawi ni Hana ang kamay ni Diana kaya binitawan niya rin ito. Akmang babalik na sana ulit si Hana sa loob pero hinila ni Diana ang braso ni Hana at malakas siyang sinampal. Tila natauhan na si Hana sa ginawa ni Diana. Nawala ang kalasingan nito at galit na tiningnan si Diana. How dare you? Oo, how dare you? Sa tingin mo masaya ako sa mga sinabi mo kanina? Hindi, Hana. Alam kong hindi ka pa rin makamove on sa mga nangyari noon. Pero sana naman maniwala ka na hindi ko nga siya inagaw mula sa'yo. Liar! Hinila ni Hana ang buhok ni Diana pero hindi niya ito nagawa nang maunahan siya ni Diana. Itinulak siya nito na siyang ikinatumba niya sa sahig. Stop fooling yourself, Hana. Niloloko mo lang ang sarili mo. No! Inagaw mo siya sa akin. Napahawak sa buhok si Diana dahil hindi pa rin talaga nakaka-move on si Hana at hanggang ngayon hindi pa rin ito naniniwala. Sabing wala nga. Wala akong gusto sa lalaking yun. At saka hindi ko siya type. Let's say, may gusto siya sa akin kasi palagi siyang lumalapit at nahahalata ko yun. At alam kong alam mo rin yun. Pero never ko siyang pinatulan, Hana. I would never. Kahit na, kung hindi ka nagpakita at lumayo ka na lang, edi sana okay pa kami hanggang ngayon. Mga agaw ka, Diana. Kaya walang pumapatol sa'yo ngayon eh. Dahil ang hilig mong pumatol ng may girlfriend noon. Malandi ka. Malandi! Hindi nakagalaw si Diana sa kinatatayuan niya dahil sa mga sinabi ni Hana hanggang sa pumasok na si Hana sa loob pero ang pagiging tulala ni Diana ay hindi nawala. Tahimik na pinaharurot ni Diana ang sasakyan niya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta pero gusto niya lang mag-drive at bahala na saan siya hihinto. Ayaw niyang umuwi ngayon lalo pat mag-isa lamang siya sa bahay. Huminto siya sa isang parking lot at ang makababae pinasadahan niya ng tingin ang malaki, mataas at matayog na hotel. Gusto ni Diana gumastos ngayon na aabot sa puntong maubos ito. Ganoon si Diana sa tuwing nalulungkot siya at may problemang kinahaharap. Pagpasok niya sa hotel ay maraming mga tao ang kanyang nakita. Iyon pala ay may promo ang hotel na yun. May free luxurious meal kapag sa VIP room mag-stay. Kinuha ni Diana ang oportunidad na yun at napangiti sa ganda ng susi na binigay sa kanya at iilang VIP card na pwede niyang gamitin sa buong hotel. Pagpasok niya sa kanyang magiging unit ay hindi na siya nagulat sa kabuang lugar dahil halos linggo-linggo ay pumupunta rin naman siya sa iba't ibang klase ng hotel at doon nagsistay. Humilata siya sa malaking couch at tanging ang paglabas ng aircon ang maririnig sa buong unit. Tumayo siya sa pagkakahiga at lumapit sa malaking kurtina. Hinawi niya ang kurtina na yun at salamin sa padalang bumungad sa kanya kung saan makikita niya ang kalaliman nito. Puno ng city lights at mga sasakyan ang isa-isang umaandar.
Bumuntong hininga si Diana bago bumalik sa sala at kinontak ang service number ng hotel. Hello, good evening. Please state your name and unit number, please. Diana, VIP room number 6. Miss Diana, what can we do for you? I want your best food right now. Okay, copy, Miss Diana. What else? That's all. Thank you so much, Miss Diana. Your food will be served before 15 minutes. Thank you. Binabana ni Diana ang telepono at isang nakakabinging katahimikan na naman ang bumungad sa kanya. Lumingalinga siya sa paligid at hindi alam ang gagawin sa 15 minutes na paghihintay. Pero nahinto ang tingin niya sa banyo ng unit. Namangha siya dahil tanging pader na salamin lamang ang takip nito at kapag naligo ka o gagawa ka ng kung ano-ano sa loob ay makikita ka sa labas. Mahinang natawa si Diana dahil sa loob ng ilang taong tumitira siya sa iba't ibang hotel ay ngayon niya lang naranasang makakita ng banyo na tanging salamin na pader ang takip. Pumasok siya roon at pinaandar ang shower. Tinutok nito sa bathtub at inon din ang gripo ng bathtub para mas mapadali ang pagpuno ng tubig. Mula sa cabinet ng banyo binuksan niya iyon. Puno ng iba't ibang gamit na pwedeng maging fragrance niya kapag maliligo siya. Kumuha siya ng iilan doon at nilagyan ng bathtub. Dumaloy ang bango nito sa buong banyo at napangiti si Diana. Nang mapuno ay hinubad niya ang lahat ng kanyang damit at ni isang damit ay walang naiwan. Hinay-hinay niyang isinubsob ang kanyang mapaa sa bathtub at nang tuluyang makapasok ay umupo siya roon at dinamang hindi masyadong malamig at mainit na temperatura ng tubig. Sinandal ni Diana ang ulo niya sa gilid at napapikit sa sarap ng kanyang pakiramdam. Pero sa kalagitnaan ng kanyang katahimikan ay biglang pumasok sa utak niya ang mga sinabi ni Hannah sa bar. Pilit nitong inaalis pero hindi niya magawa kaya napamulat siya at bumuntong hininga. Umiling siya sa mga boses na patuloy na nagsasalita sa kanyang utak. I can find someone who will love me. Maybe tomorrow. Or maybe next year. I know there's someone out there. I will never be alone forever. I must not. Bulong ni Diana sa sarili. Sa kabilang banda, isang lalaking may daladalang tray ang naglalakad papunta sa VIP hallway. May katangkaran ito, may kalakihan din ang katawan at hindi maitatangging may itsura ang lalaki. Napadaan siya sa grupo ng mga kababaihan na nasa gilid lamang at hindi niya inaasahan nang dumaan siya'y nakuha niyang atensyon ng mga babae. Higit sa lahat, ay nilapitan pa talaga siya ng isa sa babae. Hello po. Yes, miss. What can I do for you? Nanginginig na inabot ng babae ang kanyang phone. Can I get your number? Saglit na natigilan ng lalaki dahil base sa estado ng babae ay high school pa lamang ito pero ang lakas na ng loob na manghingi ng number sa katulad niya. I am so sorry but we are not allowed to give our private information, miss. Nanlumo ang reaksyon ng babae at maya-maya ay umalis na rin. Formal na bumalik sa paglalakad ng lalaki at hinatid ng pagkain. Pagbalik niya sa waiting area kung saan nagsistay ang mga hotel clerks ay napansin niya ang galit na mga mata ng kanyang kapwa katrabaho. Hoy! Bakit? Tinuro ng isang lalaking isa pang kwarto na nakasarado. Pinapatawag ka ni boss. Ganoon na lamang ang gulat ni Kent dahil pinapatawag na naman siya nito. Dahil sa tuwing pinapatawag siya ay pinagsasabihan siya ng mga salitang hindi naman niya gustong marinig. Pagpasok niya ay seryosong mukha ng kanyang boss ang bumungad. Good evening, boss. Lumalandi ka na naman. Pamumutol ng kanyang boss na walang ibang ginawa kundi umupo at magpalaki ng tiyan. Po? Wala po. Pinagsasabi mo. Anong wala? Nakita ka ng ibang kapwa hotel clerks mo na huminto sa harap ng isang estudyante. Estudyante, Kent? Anak ng... Ganyan ka na ba talaga kainit para pati isang batay papatulan mo? Kaya pala. Kasi ang pinaglalaban mo ay 18 taon ka pa lang. Kaya ang irarason mo'y bata ka pa at normal lamang yun sa kagaya mo? Hindi po, sir. Galit na tinapon ng kanyang boss ang isang libro sa kanya at natamaan ang paanan ni Kent pero nanatili lamang siyang nakayuko. Sumasagot ka pa talaga? Pulutin mo yan! Labag man sa kalooban ni Kent ay pinulot niya ang libro na hindi naman siyang nagtapon at muling ibinalik sa mesa. Sa susunod, umasta ka sa lugar mo. Sa VIP room ka nga nagtatrabaho. Pero hindi ibig sabihin ay aasta kang parang VIP. Baka nakakalimutan mo
Nakapasok ko lang dito dahil sa mata ng CEO na yun. Palihim na kinumo ni Kent ang kanyang kamao nang nasaling nire-respeto niyang CEO ng hotel na yun. Mayos ka ah. Sige, alis na. Feeling pogi. Ano naman kung pogi ka? Mas malaki naman ang sweldo namin kaysa sa'yo. Pogi. Sus! Naglakad na palabas si Kent at isinara ang pinto. Bumungad sa kanyang mga matutulis na tingin ng halos lahat ng naroon. Pero ni isa sa kanila ay hindi niya binigyan ng pansin. Pinatawag ulit siya sa kusina ng VIP unit dahil may ipapahatid ulit sa ibang VIP unit. Bago makalapit sa kusina ay naglabas siya ng pilit ng ngiti at hinintay ang kaibigan ng chef cook na ibigay sa kanya ang pagkain. Kentot, eto. Salamat pre. Sige, ingat. Binasa ni Kent ang papel na nakapasit sa tray na yun. VIP room. Miss Diana, room number 6. Naglakad na siya papunta roon, dala-dala ang pagkain. Pagdating ay sarado ang pinto. Kumatok siya roon pero walang sumasagot. Muli siyang kumatok pero wala pa rin. Sa pangatlong katok ay maririnig sa loob ang pagsigaw ng isang babae. "Just open the door! It's not locked!" Labag man sa kalooban ni Kent na pumasok ay wala siyang nagawa dahil yun ang sinabi ng customer. Pagpasok niya ay walang katao-tao kaya patuloy lamang siya sa paglalakad at sa di inaasahan, napalingon siya sa gilid nang makarinig ng mahinang pagsapol ng tubig. Muntikan niyang mabitawan ang dala nito na tray dahil isang babaeng walang damit ang bumungad sa kanya. Hindi ito nakatingin dahil naglalaro siya sa mga maliliit na bulaklak na nasa bathtub. Kusang lumakas ang pintig ng puso ni Kent at hindi na alam ang nararamdaman pero kagad niyang pinigilan at naglakad lang ng diretso sabay baba ng pagkain sa mesa. Sa hindi niya inaasahan pagtalikod niya dahil babalik na sana siya palabas ay nakatayo na sa labas ng banyong babae. Higit sa lahat, wala pa rin itong suot na damit. Basa ang buong katawan nito at hindi maitatago na maganda ang hugis ng kanyang katawan. Malaki ang hinaharap at ganoon ang baba. Maganda rin siya na babae at may makinis na balat. Nagkatitigan ang mga mata nilang dalawa at wala ni isang nagsalita. Naramdaman ni Ken ang pagtulo ng pawis niya sa likod dahil sa init na kanyang nararamdaman. Hindi na niya alam ang gagawin at kung paano tatakas sa sitwasyong yun. "Is that my food?" Sabay turo ni Diana sa pagkain nasa likod ni Kent. Wala sa tamang wisyo na tumango si Kent. Naglakad palapit si Diana roon. Walang paki na may nakakakita sa hubot-hubad ng katawan. Kumagat siya sa pagkain at tumango dahil nasarapan siya. Kinuha ni Kate ang oportunidad na yun na umalis. Pero hindi pa man siya nakakahakbang ay hinawakan ni Diana ang kanyang braso. Kusang nagtaasan ng mga balahibo sa katawan ni Kent dahil hindi lamang malamig ang kamay ng babae, hindi niya rin inaakalang hahawakan nito ang kanyang kamay. "Are you a room boy in this hotel?" Oo. "How much is your salary a month?" Napakunot noo si Kent dahil sa mga tanong niyo ng babae. 8,000 per month. Small. Napalingon si Kent sa kanya pero nagsisi siya ng ginawa niya yun kaya muli siyang umiwas at napapikit. Lumuwag ang pagkakahawak ni Diana sa kamay ni Kent hanggang sa tuluyan niya itong bitawan. "I know you're in here right now. Who would not, right?" Sa mga sinabi ni Diana ay mas dumami ang pawis na tumulos sa mukha ni Kent. To satisfy that heat, try it on me. Excuse me, Miss Diana, pero mali po kayo ng inaakala. Really? Then what's this? Hinawakan ni Diana ang pawis na likod ni Kent. And that? Tinuro niya ang malaking alaga ni Kent sa ilalim. Napatingin din doon si Kent at napalaki ang mga mata nang makitang bumatak na ito sa kanyang pants. Kaagad niya yung tinakpan at umiling. Wala to. "I will pay you." Natigilan si Kent sa mga sinabing yun ni Diana. "A one-night stand with me, and I will pay you more than this hotel can pay you." May kung anong boses ang nagtulak kay Kent dahil sa perang sinabi ni Diana. Naglakad si Diana papunta sa harap ni Kent. Malapit sila sa isa't isa kaya kitang-kita ni Kent ang buong katawan ng dalaga. "You can do whatever you want on me. Just tonight." Natigilan si Kent nang makita ang mga butil ng luha na isa-isang tumulos sa mga mata ng babae. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit umiyak si Diana pero nababasa niya sa mga mata nito ang mabigat na problemang kinahaharap niya. Tila naramdaman ni Kent na kagaya niya ay may problemang kinakaharap ang babaeng kanyang kaharap. "Please, spend your night with me." Malakas ang pintig ng puso ni Kent dahil sa tensyon na patuloy siyang tinutulak.
Hindi lamang sa init nito, kundi pati rin sa malaking perang inaalok ng babae. Naglakad palapit si Ken sa kanya hanggang sa nagdikit ang mga katawan nila. Hinaplos ni Diana ang braso ni Kent na mas nagpadaloy sa mainit na temperatura sa kalooban ni Kent. Saan mo ba gustong gawin? Everywhere. You're all mine tonight. Walang pasabing binuhat ni Ken si Diana. Pinasok niya ito sa kwarto at maingat na nilapag sa kama. Umakyat siya sa taas ni Diana at maririnig nilang dalawa ang mabibigat na hininga na kanilang nilalabas. Dinapo ni Ken ang kanyang labi kay Diana at niyakap ang babae. Gamit ang dalawang kamay ni Diana ay hinubad niya ang suot na damit ng lalaki at pating pag-ibaba nito hanggang sa wala na siyang suot na damit. Kitang-kita ang kalakihan ng braso ni Kent at 6 na pandesal nito sa tiyan na pinapawisan. Tinapat ni Kent ang kanyang bibig sa tenga ni Diana. What do you prefer? Slow or fast? Napakagatlabi si Diana at mahinang natawa sa tanong ni Kent. I'd love them both. From slow to fast, please. Napaungol si Diana nang maramdaman ang pagpasok ng malaking alaga ni Kent sa kanyang pagkababae. Mahina itong dinayo ni Kent habang si Diana ay pinapawisan na at sarap na sarap sa galing ni Kent. Medyo nahirapan pang lalaki lalo pat virgin pa pala si Diana at first time rin ito ni Kent. Noon pa lang ay may plano na talaga si Kent na gawin ang klaseng trabaho na yun, kaso hindi niya tinuloy. Pero ngayon ay ginawa niya sa kauna-unang babaeng nakilala niya sa mismong lugar na kanyang kinagtatrabuhuan. Mahigpit na napahawak si Diana sa puting kumot nang mas binilisan ito ni Kent na patuloy rin sa pag-ungol. Tinulak ni Diana si Kent na nagpahiga nito sa kama at ngayon si Diana nang nasa taas. Taas-baba si Diana habang nasa loob ng kanyang pagkababae ang armas ni Kent. Malakas ang mga ungol na kanilang nilalabas hanggang sa umabot sa puntong nawala na sila ng lakas. Hindi na nila alam kung ilang oras silang gumagawa ng himala, pero baka sa mukha nila ang galak. Ilang minuto lang din ay pinatuloy nila ang kanilang ginagawa. Walang humihinto dahil pareho nila itong ginusto at pareho nilang naramdaman ang init na dumadaloy sa kanilang kalooban. Pero alam ng dalawa na ang kanilang ginagawa ay hindi kasali ang totoong nararamdaman ng puso. Si Diana ay handang makipag one night stand kay Kent upang mawala ang lungkot na nararamdaman, habang si Kent ay pumatol para sa perang inaalok ni Diana. Nagising si Kent dahil sa pagsirado ng pinto sa labas. Doon niya napagtanto na wala na si Diana sa tabi niya. Nakatulog pala siya sa pagod ng kanilang ginawa kanina. Napatingin si Kent sa isang sulat na nasa tabi ng kama. Nakasulat doon ang salitang, "Thank you," at may makapal na pera sa tabi nito. Hindi niya rin inakalang aalis ng babae at hindi na ulit sila magkikita pa. Sumapit ang isang buwan ay ganun pa rin ang daloy ng buhay ni Kent. Minsan ay minamaliit siya ng kanyang kapwa katrabaho pero pinagwawalang pansin niya na lamang iyon. Day off niya ngayong araw kaya nasa parke siya ngayon kasama ang kanyang ina na nakalabas na rin ng ospital dahil sa perang binayad ni Diana noon. Napakalaki nito at sobra-sobra nga ito sa bayarin sa ospital. Ma, gusto mo? Sabay turo ni Kent sa ice cream na nakaparada sa gilid ng daan. Oo naman. Naglalakad-lakad lamang ang mag-ina habang ine-enjoy nila ang ice cream na kahit muray hindi maitatanggi ang saya sa kani-kanilang mga labi. Habang naglalakad ay may tanong ang ina ni Kent. May girlfriend ka na anak? Huwag na muna yan ma. Mas mabuti pang mag-focus muna ako sa inyo. Hinawakan ng kanyang ina ang kamay ng anak. Salamat anak ha. Pero kaya ko naman ang sarili ko at ayokong aabot sa puntong pagsisihan mo ang mga pagkakataon dahil mas ginusto mong alagaan muna ako. Huwag naman sana anak. Ayokong tumandang walang apo. Oo ma, bibigyan talaga kita ng apo. Pero wag na muna ngayon ha. Asus, kahit ngayon na, okay na okay sa akin. Nagtawanan ng mag-ina at masayang naglalakad sa parke. Anak, makinig ka. Huwag mo sanang pigilan ang nararamdaman ng puso mo ha. Kung mahal mo ang isang tao, ipaglaban mo siya. Tumango bilang sagot si Kent. Susundin niya ang mga sinabi ng kanyang ina dahil alam niyang para ito sa ikabubuti at ikakasaya niya. Pag-uwi sa bahay, ay kaagad na sinearch ni Kent ang pangalan ni Diana. Hindi niya alam ang apelyido nito, kaya nahirapan siyang alamin kung sino roon ang babaeng nakatalik niya 1 buwan ang nakakalipas. Habang nag-scroll si Kent,
ay napagtanto niyang mali ang ginagawa niya. Bakit niya ba ito ginagawa? Bakit na gustong malaman ang impormasyon ng isang babaeng isang gabi niya lamang nakilala? Inoff ni Ken na kanyang phone at kinalma ang sarili. Wala kang gusto sa kanya, Ken. Kabaliwan mo lamang yan. Mahina niyang sinapak ang kanyang muka at humiga na sa kama para magpahinga. So this is the rate for this month, Miss Diana. As you can see, the sales of Leah's boutique has increased to 5%. Tumango-tango si Diana at napangiti. Nagagalak siyang makita na umangat ang kanilang sales sa ganoong kadaling panahon. I am happy to know that. Thank you so much. Lumabas ng sekretary na sa opisina at naiwang mag-isa si Diana. Tahimik ang buong office at wala naman siyang trabaho na dahil tapos nang ginagawa ng proposal kaya naisipan niyang mag-scroll sa kanyang social media accounts. Mahilig magbasa ng mga blogs mula sa iba't ibang tao si Diana at nahahanap niya ito bilang isang kalibangan sa munting oras. Habang nag-scroll ay kumuha sa atensyon niya ang isang blog. Binasa niya ito at napakurap-kurap ng tila pamilyar sa kanyang sitwasyon. I experienced having a one-night stand in a hotel before. Isn't it weird that these days I've been thinking about her? She's always in my mind. But I don't know her full name and I can't find any information about her. Tuluyan ang natigilan si Diana nang maalala ang lalaking nakilala niya sa hotel na karaang buwan. Napakagatlabi siya dahil ang impormasyong nabasa niya sa blog ay parehong-pareho sa naging sitwasyon nilang dalawa noon. Hindi kilala ni Diana ang hotel room boy na yun dahil hindi naman ito nagpakilala at nang matapos ang mainit nilang pagtatalik ay umalis na rin si Diana ilang minuto. Napasandal sa swivel chair si Diana at naalala ang gabing yun. Kusang umiti ang mga labi niya at nang mapagtanto niyang gumalaw ang kanyang labi ay kaagad ang sinampal ng mahina ang kanyang muka. Umayos ka, Diana. Nababaliw ka na. Bulong niya sa sarili at tinuon na lamang atensyon sa ibang vlog. Mas tumagal ay mas naging maganda ang daloy ng butik ni Diana. Marami na ang gustong makipag-collab sa kanya pero sa ngayon ay iilan pa lamang ina-approve niya. Ngayong araw ay pupuntahan nila ang isang hotel kung saan i-highlight ang mga product ni Diana na magaganap na promo ng hotel. Kasalukuyang papunta si Diana sa hotel na yun. Nauna ng mga kasamahan niya at ilang minuto na lang ay magsisimula na ang promo at kailangan siya roon para sa opening. Nang makababa sa van ay nakayuko lamang si Diana dahil mainit ang temperatura at ayaw niyang naiinitan. Nang makapasok sa hotel ay binungan siya ng head manager ng hotel. Good day, Miss Diana. We are so grateful you came. My pleasure. Nang matapos ang pagpapakilala ay umupo muna sa gilid si Diana dahil hindi pa naman nagsisimula ang event. Nakangiti niyang pinagbasta ng mga magaganda niyang product na dinisplay sa harap ng hotel. Proud na proud siya sa sarili niya dahil hindi niya inaakala na noon ay tila nawawalan siya ng pag-asa na ipagpatuloy ang pangarap niya. Pero ngayon, parang sa isang kisap lamang ay successful na siya. Naisipan ni Diana mag-CR muna at habang naglalakad siya papunta roon ay may napagtanto siya. Muli siyang lumingon sa mga hotel clerks at napakurap siya nang mamukhaan ng mga uniform na suot nila. Napatakip ng bibig si Diana nang mapagtantong ang hotel na kakulad niya ngayon ay walang iba kundi ang hotel kung saan naganap ang mainit na pagtatalik niya sa isang hotel clerks doon. Dali-daling naglakad si Diana papunta sa comfort room at kaagad nilock ang CR. Humarap siya sa salamin at hindi makapaniwala. Hindi niya inakala na dahil sa kabisihan niya ay nalimutan niya ang pangalan ng hotel at dahil sa mataas ang reviews noon ay kaagad niyang inapprove at hindi man lang niya binasa ang pangalan ng hotel. Napasabunot ng buhok si Diana dahil nahihiya siyang makitang lalaking yun. Kinalma ni Diana ang sarili. Hindi dapat siya nagpapa-apekto sa mga kabaliwan niya. Kailangan niyang maging formal. Nakaisip ng paraan si Diana. Paano kung aasta akong hindi kilalang lalaking yun? Tumango-tango si Diana sa sariling suhesyon. Tama. I'll just act as if I don't know him. Hinawakan ni Diana ang dalawa niyang pisngi at seryosong humarap sa salamin. Act like you just woke up in a comatose, Diana. Nang natapos na siya sa pag-retouch, ay lumabas na rin siya ng comfort room at pagbalik sa baba ng hotel ay nagsimula na rin ang event. Nagpapasalamat din siya dahil hindi naman siya na late, muntikan lang. Saan po ba kayo galing, Miss Diana? Kinabahan kami kung saan ka na nagpunta. Nag-aalalang saan ang sekretarya ni Diana. I just went to the comfort room and nothing more.
Also, don't worry. At least I am here now. Ngumiti si Diana sabay tayo sa pagkakaupo nang tawagin ang kanyang pangalan. Nagbigay siya ng short speech sa mga nandoon at nang matapos ay malakas na palakpakan ang kanyang natanggap. Nagsimula na rin ang event at hindi may tatanggi ang saya sa mukha ni Diana dahil sa dami ng dumalo. May mga turista rin na nagustuhan ng mga products ni Diana at umabot sa puntong umangat din ang likes at followers ng Diaz Boutique page. Miss Diana, tingnan ninyo! Isang live video kung saan pinakita ang mga magagandang products ni Diana. Ni-recommend ito ng isang famous vlogger sa live niya. Napangiti si saya si Diana dahil napakarami ng blessings ang dumating sa kanya ngayong araw na umabot sa puntong malapit nang maubos ang mga products na nakadisplay kaya auto-rescue kaagad ang mga hotel clerks na kunin ang iba pang products na nasa stock room. Isamahan ko na rin kayo. Sumama si Diana sa pagkuha ng mga stocks at nakakadalawang ulit sila sa pagkuha. Nahihirapan si Diana na kunin ang isang box sa taas. Hindi nito maabot kaya kumuha siya ng plastic chair na nandoon at pumatong upang maabot ito. Nang makuha ay akmang bababa na sana si Diana nang biglang mawalan siya ng balanse. Napasigaw siya sa takot nang matutumba na sana siya. Pero hindi man lang niya naramdaman ang matigas na sahig. Nakapikit ang mga mata niya kaya hindi niya alam kung anong nangyari. Hinay-hinay yung minulat ng kanyang mga mata at sa di inaasahan, ang lalaking kanyang iniiwasan ngayong araw ay nasa harap niya at hawak-hawak ang kanyang bewang. Kinusot ni Diana ang kanyang mga mata kung nananaginip lamang siya, pero hindi. Hinawakan ni Diana ang pisngi ng lalaki gamit ang daliri niya at hindi nga ito guni-guni. Napasigaw si Diana kaya nagulat si Kent. Nabitawan niya si Diana dahilan ng tuluyang pagkatumba nito sa sahig. Napaungo si Diana ng sakit na kanyang puwetan. Sorry, Miss Diana. Akmang tutulungan sana siya ni Kent pero kaagad na gumapang palayo si Diana at kahit masakit pa rin ang puwetan niya ay tumayo siya. Wala yun. Wala yun. Hindi niyo po ba ako naaalala? Ikaw? Nagkita na ba tayo? I don't think so. Sige alis na ako. Mabilis na naglakad si Diana palayo kay Kent pero napahinto siya nang magsalita ang binata. Nagkita na tayo nakaraang buwan. Hindi niyo po ba naaalala? Nakatalikod si Diana kay Kent. Kinagat ni Diana ang labi niya at napapikit. Hindi ito nakita ni Kent dahil nakatalikod siya. Seryosong tumingin si Diana kay Kent. Really? Sa tingin ko, magkamukha lang siguro kami nang nakilala mo. Tumalikod na si Diana at hindi na hinintay pa ang sagot ng lalaki. Pinagpapawisan at namumulang pinaypayan ni Diana ang mukha niya dahil sa pressure. Sa isang sulok ay kinalma niya muna ang kanyang sarili bago muling bumalik. Natapos ang event alas 5 ng hapon at bilang na lamang naiwang products ni Diana kaya laking pasasalamat niya sa hotel na yun at ganon din ang hotel sa kanya. I think we all need to celebrate these huge achievements, Miss Diana. Tumango-tango naman si Diana dahil kailangan talagang maging masaya sila sa pag-angat ng kanilang business. I'd love that, sagot nito. Magaganap mag-selebrasyon mamayang 9 PM sa mismong hotel na yun. Umuwi muna si Diana para makapag-ayos at makapagbihis ng sarili. Habang minemake up pa ng sarili, ay muli niyang naalala ang interaksyon nilang dalawa ng lalaki. Hindi rin itatanggi ni Diana na nakukonsensya siya lalo pat hindi man lang siya nakapagsabi ng thank you dahil iniligtas siya ng lalaking yun sa pagkakatumba. Alam niya rin na may posibilidad na magkita ulit sila mamayang gabi at ang gagawin ni Diana ay aasta ulit na hindi siya kilala hanggang sa matapos ang gabi. Nang marating ang hotel kasama ang sekretarya ni Diana ay dumiretso sila sa sinasabing unit kung saan magaganap ang party. Malaking kwartong yun, nakadesenyo na ang mga mesa at mga makukulay na lights. Marami na ring mga tao at ilang minuto lamang ay nag-start na rin ang event. Nasa iisang mesa lamang sila. Mataas ito at kasya halos 20 tao. Ang nakangiting mukha ni Diana nang maupo na siya sa upuan ay naglaho nang kaagad na nakitang lalaking yun na nakaupo na at nasa kanyang tingin. Kaagad na umiwas ng tingin si Diana at umastang walang nakita. Hinaganap ang inuman at tawanan sa buong table habang si Diana ay ginawa talagang lahat huwag lang mapunta ang tingin nito sa lalaki. Cheers! Nilagok ni Diana ang isang baso ng beer at namangha ang mga nakakita roon. Ang galing mo palang uminom, Miss Diana. Saad ng head manager.
No, not that good actually. Sumapit ang 10:00 ay patuloy lamang sa pag-iinom si Diana. Naramdaman na rin niya ang pagkahilo. Sinabihan din siya ng kanyang sekretary na kung pwede tumigil ito sa pag-inom pero ayaw pa ni Diana dahil may parte sa kanya na gustong manatili roon. Miss Diana, umuwi na po tayo. Lasing na rin po sila oh. Halos lahat ng mga kainuman ni Diana ay bagsak na dahil sa kalasingan. Mamaya na. Nilibot ni Diana ang buong tingin niya sa mesa at napakunot noo na hindi makita ang lalaking yun. Where is he? Po? Muling lumingalinga si Diana pero nawala na talaga ang lalaki. You can go now. Pero Miss Diana, lasing na po kayo. Mag-check-in na lang ako rito. Napabuntong hininga ang sekretarya niya dahil sa katigasan sa ulo ng kanyang boss kapag lasing. Sige po Miss Diana, mag-ingat po kayo. Nakaalis ng sekretarya niya at tanging si Diana na lamang na iwang gising dahil tulog ng mga kainuman niya. Tumayo sa pagkakaupo si Diana at paika-ika ang lakad. Nang makalabas ay nakanguso si Diana na hindi niya mahagilap ang lalaking yun. Gusto niya magpasalamat sa pagtulong sa kanya kaninang umaga. Where is he? Pumupungay na ang mga mata ni Diana dahil sa kalasingan. Nakahawak na rin siya sa pader upang hindi matumba. Sa hindi inaasahan ay may biglang humila sa kanyang kamay. Napasigaw pa siya ng konti dahil sa gulat. May mga dumaan palang mga journalist sa hallway at kapag nakita nila si Diana ay mahirap, baka gawan siya ulit ng issue. Kaya kaagad siyang hinila ni Kent. Tila nawala ang kalasingan ni Diana nang dalhin siya sa isang sulok. Inangan niya ang kanyang tingin upang tingnan kung sinong humila sa kanya. Bumuka ng konting kanyang bibig dahil iyon ang lalaking hinahanap niya. Oh, it's you. I've been looking for you. Hinahanap mo ko? I want to say thank you for saving me this morning. Wala yun Diana. Lumingalinga si Kent at doon niya napagtantong walang kasama si Diana. Nasaan ang sekretary niyo, Miss Diana? Lasing na tinuro ni Diana ang kalangitan. I told her to go home. Napakurap si Kent at kaagad niya inalalayan si Diana na matutumba na dahil sa kalasingan. Paano po kayo, Miss Diana? I'll just check in here. Kaagad na sinalo ni Kent ang libo-libong pera na akmang itatapon sana ni Diana kahit saan at may isang black card pa talaga. Kaagad na binalik ni Kent ang pera sa wallet ni Diana. Lumingalinga pa sa paligid si Kent kung baka may naiwang pera. Nang maka-check-in ay sinamahan ito ni Kent dahil ayaw bumitaw ni Diana sa pagkakahawak. Kaya walang nagawa si Kent kundi ang samahan siya papasok ng magiging kwarto nito. Pinahiga ni Kent si Diana sa couch. Pagkatapos ay pumunta siya sa kusina para kumuha ng tubig at tuwalya. Ginamit nito upang pamunas sa katawan ni Diana at para na rin mahimasmasan ang kalasingan nito. Pagtingin ni Kent kay Diana ay hindi niya inaasahan na nakatingin ang babae sa kanya. Tahimik lamang ito at pakurap-kurap ang mga mata. Are you really that caring, Tanging pangiti lamang ang nasagot ni Kent dahil napaka-random ng tanong ni Diana. Cause you know what? I never experienced this. Yung tipong may magbubuhat sa akin kapag dalasing ako. Pupunasan ang mga katawan ko para may masmasan. Tuluyan na natigilan si Kent sa pagpupunas kaya nakikinig siya sa mga sinabi ni Diana. I'm sorry for denying that I didn't know you. Hindi ko lang alam paano kaharapin dahil sa hiya. So, ikaw nga yun? Umiwas ng tingin si Diana at nahiya dahil kaharap niyang lalaking nakatalik niya. Yeah, that was me. The woman who asked you for a one-night stand. Nakapikit na sinabi ni Diana sabay kagat-labi niya. Mahinang natawa si Kent na ikinakunot noon ni Diana. Why are you laughing? Wala. Ang cute mo pala kapag nahiya. Namula ang pisngi ni Diana, lalo pat hindi siya sanay na sinasabihang cute. Hindi Muling kinuha ni Kent ang bimpo at pinunasan ang kamay ni Diana. Dahil sa perang yun, nakalabas ng ospital ang mama ko. Salamat. Palihim na tumingin si Diana kay Kent at ngumiti. Napansin niya rin sa suot nitong pin sa gilid, pinasa niyang nakasulat doon. Kent, is that your name? Oo. Kent, okay Kent. I will not forget that name. Sikretong natawa si Kent at muli na namang nagkatinginan ng mga mata nila at sa hindi nila inaasahan, may biglang init na dumaloy sa kanilang mga katawan.
Init na naramdaman nila nakaraang buwan. Ang init ng pagnanasa. Kaagad na kumurap si Diana at hinawi ang kanyang kamay na hawak ni Kent. Thank you. Tumayo sa pagkakahiga si Diana pero hindi niya inaasahang masyadong masakit ang ulo niya upang tumayo kaya muli siyang napahiga. Normal lang talaga yan, Miss Diana, nasasakit ang ulo mo. Ako maghatid sa'yo sa kwarto. Pero huli na si Diana. Binuhat na siya ni Kent at hindi man lang naramdaman ni Kent ang kabigatan niya. Pinulupot ni Diana ang dalawa niyang braso sa leeg ng binata. Malapit lang din ang mukha nila at nararamdaman niyang mainit na hininga ni Kent. Napakaraming katanungan ang gustong itanong ni Diana sa kanya pero hindi yun natuloy at nanatiling nakatikom ang mabibig niya. Mahinahong binaba ni Kent si Diana sa kama. Tinakpan niya rin ito ng kumot. Matulog ka na. Lalabas din ako maya-maya at ilalako ang pinto. Sige, alis na ako. Tumalikod na si Kent pero hindi natuloy ang paghakbang niya nang hawakan ni Diana ang kanyang braso. Kent. Muling lumingon si Kent sa kanya. Umupo sa pagkakahiga si Diana at binitawan ang braso ni Kent. I've been thinking of this question since then, but I think tonight is the right time for me to ask you this. Kagatlabing yumuko si Diana. Kinalma ang sarili, bago ulit humangad at hinarap ang mga mata ni Kent na naghihintay ng katanungan. Do you have a girlfriend? Nagkaroon ng katahimikan sa kanilang dalawa kaya nakaramdam ng hiya si Diana. I know this may sound crazy for you, but I don't care. I like you, Kent. I like you since that night we've met and the night we spent both of our bodies on the bed. I like you. Oh, sabi ko na nga ba, nababaliw na ako. Hindi na tuloy ang mga sasabihin pa sana ni Diana nang dumikit ang malambot na labi ni Kent sa labi niya. Naramdaman niya ang pagpulupot ni Kent ang dalawa niyang magaspang at malaking kamay sa bewang niya. Kusang pumikit ang mga mata ni Diana at pinalupot din ang dalawang kamay sa leeg ni Kent. Patuloy ang paghahalikan nila hanggang sa ibaba ni Kent ang labi niya papunta sa leeg ni Diana. Napaungo si Diana sa sarap ng paghigop ni Kent doon. Hinay-hinay na tinanggal ni Kent ang suot na damit ni Diana at pati rin ang tumatakip sa dibdib nito. Ganoon din si Diana. Mabilis niyang kinubad ang suot na polo ni Kent at ngayon nakahiga na sila sa kama. Nasa taas si Diana si Kent habang patuloy ito sa pagsisip-sip ng kanyang dibdib. Malalakas ang hininga na nilalabas si Diana dahil sa pagnanais nito. Mahigpit siyang napahawak sa kumot nang bumaba ang halik ni Kent sa tiyan hanggang suminto ito sa pagkababae ni Diana. Mahigpit na hinawakan ng dalaga ang buhok ni Kent at mas pinabilis ang himalang ginagawa ng binata sa pagkababae ni Diana. Pagkatapos ay pinaikot ni Kent si Diana at ngayon nakatalikod na siya kay Kent. Napasigaw si Diana ng saglit ng naramdaman ang hapdi ng ipasok ni Kent ang kanyang armas kay Diana. Binayo niya ito ng mabilis at kaagad na pinawisan si Kent at ganoon din si Diana nang gustong-gusto ang ginagawa nila. Hanggang sa puting likido ang lumabas sa pagkalalaki ni Kent at napasok iyon kay Diana. Patuloy lamang sila sa kanilang ginagawa hanggang sa mapagod ng kanilang mga mainit na katawan. Humilata sila sa kama at mabibigat na hininga ang kanilang nilalabas hanggang sa makatulog sila sa pagod. Magkahawak ang kanilang mga kamay at sabay na pinikit ang mga mata. Nagising si Diana at naabutan niyang tulog pa si Kent. Muli niyang naalalang naganap kagabi at mga sinabi niya. Nag-confess siya kay Kent at hindi niya inakalang maggagawa niya yun. Hinay-hinay na inalis ni Diana ang kumot para umalis sa kama pero hindi pa man siya tuluyang nakakagalaw ay isang kamay ang humila sa kanyang pabalik sa pagkakahiga at mainit na katawan ang dumikit sa kanyang hubot-hubad na katawan. Tatakas ka na naman. Nagulat si Diana sa malalim na boses ni Kent na bumulong sa kanyang tenga. Hindi na kita hahayaang tumakas at umalis sa pagkakataong ngayon, Diana. Gamit ang dalawang kamay ni Kent ay pinaharap niya si Diana sa kanya. Malapit ang mga mukha nila habang seryoso ang mga mata ni Kent. Gaya mo, gusto rin kita, Diana. Gusto natin ang isa't isa at kitang-kita yun sa mga mata mo na hindi ka nagsisinungaling. Kung natatakot ka na baka iwan kita, kaya ang ginawa mo ay inunahan mo ko. Mali ka, Diana. Mahal na kita. Mahal na kita. Hinalikan ni Kent ang noo ni Diana at ganoon na lamang ang pagiging emosyonal ni Diana dahil yun ang mga salitang gusto niyang sabihin. Natatakot siya sa puntong makaiiwan lamang siya ni Kent kaya inunahan niya na itong iwan. Pero lahat ng maakala niya ay mali.
Mahal din siya ng lalaking kaharap niya ngayon. Sa hindi inaasahang pagkikita ng dalawa nung nakarang buwan ay malalim na pagmamahalan pala ang naging bunga. Lumipas ang isang linggo, mas naging busy na sa trabaho si Diana dahil lumalapad ng kanyang butik. Marami na rin na kilalang celebrity at mga influencers ang bumibili sa kanyang butik. Kasalukuyan nag-e-encode si Diana at huminto muna siya saglit nang makaramdam ng pagkahilo. Okay lang po ba kayo, Miss Diana? Napansin din ito ng kanyang sekretarya. I'm fine. Bumalik ulit sa pagtatrabaho si Diana pero muli na naman siyang napahinto. Sa pagkakataong yun ay hindi na siya nahilo kundi nasusuka siya. Dali-daling tumayo si Diana at pumunta sa banyo. Nang mahimasmasan ay lumabas siya roon kung saan nag-aalala na kaabang sa kanyang sekretarya. Miss Diana, okay lang po ba talaga kayo? Kung gusto ninyo magpa-check up na po tayo. No. Can you please get the pregnancy test inside my bag? Okay po. Po? Just get it now. Dali-daling tumakbo ang sekretarya niya papunta sa bag ni Diana at pagbukas nito ay kaagad niyang nakita ang bagong bili na pregnancy test. Binigay niya yung kay Diana at muling pumasok sa loob ng banyo. Ilang minutong paghihintay ay lumabas na rin si Diana dala-dala ang pregnancy test. Kumusta po, Miss Diana? Hinarap ni Diana ang pregnancy test sa kanyang sekretary. Napatakip ito ng bibig nang makitang 2 linya ang nandoon. Buntis po kayo? Oh my God! Sa wakas, buntis na rin ang boss ko! Napakurap si Diana dahil sa mga sinabi ng kanyang sekretarya at hindi rin maitatanggi na masaya siya. Pero, sino po bang ama? Sa tingin mo, magugulat ba siya kung malaman niyang buntis ako? Oo naman po, magugulat siya sa sobrang saya. Mahinang natawa si Diana pero may parte sa kanyang natatakot. Ayaw man niyang isipin ang mga negatibong pumapasok sa utak niya pero hindi nito maiwasan. Sa kabilang banda ay katatapos lamang ng trabaho ni Kent. Kasalukuyan siyang naglalakad palabas ng hotel para umuwi na. Inopen niya ang kanyang phone kung saan isang text message mula kay Diana ang kanyang natanggap. Gusto nitong makipagkita sa kanya sa parke, hindi kalayuan sa hotel at nang mabasa yun ni Kent ay mabilis siyang tumakbo papunta roon. Maraming mga taong pumapasyal ang nandoon kaya lumilinga-linga si Kent upang hanapin si Diana. Sa hindi kalayuan ay isang babaeng nakaupo mag-isa sa bench. Nakayuko ito habang kinukulikot ang phone. Napangiti si Kent nang malamang si Diana yun. Napagdesisyonan niya na rin na takpan ang mamata ni Diana mula sa likod para sana sorpresahin pero hindi yun natuloy nang mapalingon si Diana sa direksyon niya. Nakangusong naglakad si Kent palapit kay Diana dahil hindi niya magawa ang plano niya. Umupo siya sa tabi ng dalaga at hinawakan ng 2 kamay nito. Kanina ka pa? Hindi, bago lang. Okay, I miss you. Yumakap pabalik si Diana. Pasikreto lamang ang relasyon nilang dalawa. Hindi pa sila handang sabihin sa mga kaibigan, kakilala at pamilya ang kanilang relasyon. Pero sa sitwasyon ni Diana ngayon ay kailangan nila itong sabihin, lalong-lalo na sa mga magulang nila. Kent, di ba sabi mo hindi mo ako iiwan? Oo, pangako ko yun sa'yo, di ba? Hindi kita iiwan, Diana. Kahit anong mangyari, hinawakan ni Kent ang 2 kamay ni Diana at hinaplos ito. Kahit anong mangyari. Kahit buntis ako? Kahit buntis ka? Buntis ka? Kinuha ni Diana ang pregnancy test na nasa bag niya at binigay ito kay Kent. Iyan ang result ng test kaninang umaga. Alam mo naman ang ibig sabihin ng 2 linya, di ba? Positive. Hindi nakasagot si Kent at nakatitig lamang siya sa pregnancy test. Kaya nakaramdam ng kaba si Diana sa naging reaksyon ng kanyang nobyo. Kent, magiging tatay na ako, Diana. Magiging tatay na ako. Kent, magiging tatay na ako. Dahil doon ay agad na nagsisigaw si Kent. Kent, nakakahiya, ano ba? Bulong ni Diana pero hindi tumigil si Kent sa kakasigaw niya. Niyakap niya si Diana at pinaulanan siya ng halik sa mukha. Magiging tatay na ako at magiging nanay ka na rin. Magiging isang masayang pamilya na tayo, Diana. Kusang tumulo ang mga luha sa mata ni Diana dahil hindi niya inakalang ganoon ang magiging reaksyon ni Kent. Ang akala niya ay tutol ito o hindi tanggap ni Kent na tatay na siya. Pero mali ang lahat ng yun. Muling nagyakapan ang 2. Bukas na bukas, haharapin natin ang mga magulang mo, Diana. Isasabihin natin sa kanila lahat-lahat.
Ang nakangiting mukha ni Diana ay nawala dahil alam niyang hindi basta-bastang matatanggap ng kanyang mga magulang ang nangyari. Pero Kent, Shh! Kahit ano pang sabihin nila, ipaglalaban kita. kaya sana ipaglaban mo rin ako para sa anak natin. Tumango si Diana at hinawi ni Kent ang luhang tumulo sa mata ng dalaga. Mahal na mahal kita, Diana. Hinalikan niya si Diana sa noo nito at mahigpit na niyakap. Handa nilang harapin ang lahat ng sasabihin ng mga magulang ni Diana kinabukasan. Ipaglalaban nilang isa't isa. Ipaglalaban nilang kanilang mga puso ng isa't isang tinitibok. Nasa loob ng sasakyan si Diana at Kent. Nasa harap na sila ng bahay ng mga magulang ni Diana. Naghihintay lamang si Kent na maging okay si Diana dahil kinakabahan ito sa mga sasabihin ng kanyang ina't ama. Ilang minuto lang ay lumabas na rin sila. Pagpasok nila sa bahay ay bumungad ang mga magulang niyang nakangiti. Pero ilang segundo lang ay naglaho ang mga ngiti nito sa labi nang mapunta ang tingin nila kay Kent. Sino siya? Tanong ng kanyang ama. Tumingin si Diana kay Kent bago binalik ang tingin sa mga magulang niya. He's my boyfriend. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng bahay pero pinutol ito ng kanyang ina. Mas mabuti yatang kumain muna tayo at doon mag-usap ng mas formal. Kasalukuyan silang kumakain. Tahimik lamang silang apat pero ang matulis na tingin ng ama ni Diana kay Kent ay hindi naglaho. Iyon ang inaalala ni Diana dahil noon pa lang ay tutol ang kanyang ama na magkaroon siya ng karelasyon. Anong pangalan mo, iho? Tanong ng ina ni Diana. Kent po. Kent Ramirez po. Ilang taon ka na? Tanong ng ama ni Diana. 18 taong gulang po. Nabitawan ng ina ni Diana ang hawak nitong kutsara at nabilaukan naman ang ama nito. 18 taong gulang ka pa? 7 taon ang age gap nilang dalawa pero hindi man lang nila iyon binigyan ng pansin. Pero sa harap ng mga magulang ni Diana ay isa itong napakalaking pagkakamali. Pa, ula sa edad ng pagmamahala namin. Nagsimula ng ilaban ni Diana ang karapatan niya at ang pagmamahal kay Kent. Anak nang, hindi ka namin pinalaki ng ganyan, Diana. Napapikit si Diana nang binagsak ng kanyang amang hawak nitong kutsara. Pinalaki ka namin maging normal at makahanap ng lalaking hindi mas bata sa'yo. Nagmumukha kayong mag-ina. Papa naman. Muling binalik ng kanyang ama ang tingin kay Kent. Anong trabaho mo? Isa po akong room boy sa isang hotel. Sa tingin mo magagawa mong buhay ng anak ko sa liit ng sweldo mo? O baka naman ginagamit mo lang ang anak ko dahil may pera siya? Stop it, Papa! Sigaw ni Diana pero hindi tumitigil ang kanyang ama sa galit na namumuo sa sarili nito. Umalis ka sa buhay ng anak ko, isang hampas lupa. Hindi ka nakakatulong sa pag-angat ng anak ko. Ibababa mo lang siya. Papa, please. Stop it. Matuto kang lumugar. Hindi ka nararapat sa anak ko. Napakalayo ng estado niyo sa buhay. At ang nararapat sa iyo ay tinatapakan. Buntis po ang anak ninyo at akong ama. Pero natigil ang pagsigaw ng ama ni Diana nang sabihin yun ni Kent. Napatakip ang bibig ng ina ni Diana at hindi naman nakagalaw ang ama niya. May nangyari po sa amin at intensyon namin yun dahil gusto namin ang isa't isa. Mahal po ako ng anak ninyo at mahal ko rin po siya. At totoo pong masasabi ko, kaya kami nandito upang sabihin sa inyo na magkakapamilya ng anak ninyo kasama ako. Kalokohan! Handa po akong maging ama sa anak na nasa tiyan niya. Tama po kayo, 18 taong gulang pa lamang po ako. Pero hindi yun hadlang na mahalin ko siya at alagaan siya, higit pa sa kung paano niyo siya itrato. Hinawakan ni Kent ang kamay ni Diana na may namumuong luhas sa mga mata nito. Mahal ko po ang anak ninyo at handa ko siyang protektahan. Mahirap lang po ako pero kaya kong ibigay sa kanyang mga pangangailangan na hindi kayang ibigay ng yaman. Handa ko pong tanggapin ang lahat ng sasabihin niyo sa akin kahit masakit. Tatanggapin ko po. Huwag lang mawala si Diana mula sa akin. Kaya sana tanggapin niyo po kung saan masaya ang anak ninyo. Kung mahal niyo po talaga siya, handa niyo siyang tanggapin sa kung saan sumisigaw ang puso niya. Sumapit ang 11 buwan. Nakaupo na sa swivel chair si Kent at tanging mga papeles na ang kaharap niya. Hindi na ang mga tray at matutulis na tingin ng mga katrabaho niya. Dahil sa pagsisikap niya ay na-promote siya bilang manager ng hotel na yun. Lumaki ang kanyang sweldo
at umabot na sa puntong nakapagpatayo siya ng sariling business at bahay. Gabi na nang matapos si Ken sa trabaho. Dali-dali niyang kinuha ang mga gamit niya at lumabas na ng hotel. Chinek niya ang kanyang phone kung may message mula kay Diana at napangiti siya ng meron nga. Sabi niya roon ay nasa mesa lamang ang pagkain kung nagugutom siya. Pagdating niya sa bahay ay tahimik na ang paligid ang bumungad. Hinay-hinay ng isinara ang pinto at dumiretso sa kusina kung saan nasa mesa nga ang pagkain. Saglit siyang kumain sa pagkain hinanda ni Diana para sa kanya bago umakyat sa taas. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang kwarto ay nanglambot ang kanyang puso nang makita si Diana na mahimbing na natutulog sa tabi ng kanilang sanggol na anak. Hinubad ni Ken ang suot niyang suit at nagbihis ng pajama. Hinay-hinay siyang umakyat sa kama at tumabi kay Diana. Pinalupot niya ang kanyang mga kamay sa katawan ni Diana na mahina nitong ikinagalaw. Kumain ka na? Bulong ni Diana habang nakapikit ang mga mata nito. Oo, tapos na. Sige, matulog ka na. Matulog na tayo. Pabalik na bulong ni Ken at mahinang hinapos ang kamay ng anak na sobrang himbing ang pagkakatulog. Tumango si Diana at umikot para harapin si Kent. Hinalikan niya ang lieg nito at mahigpit na niyakap si Kent. Good night. Good night. Sagot ni Kent at pinikit ng mga mata. Nagising si Kent sa amoy ng aroma na nasa baba. Alam niyang si Diana yun at nagluluto ng umagahan. Wala na rin ang anak niya sa tabi dahil nasa kuna na ito. Humihikab na tumayo sa pagkakahiga si Kent at nilapitan ang anak na gustong magpabuhat. Binuhat ni Kent ang anak at pinaulanan na ito ng halik. Dinala niya ito pababa sa hagdan patungo sa kusina kung saan nakafocus si Diana sa pagluluto. Work from home ngayon si Diana at pinamanage muna ang store sa kanyang sekretarya. Good morning. Bati ni Kent kay Diana bago hinalikan ng likod nito at mahigpit na niyakap. Good morning. Nilagay ni Kent ang anak nila sa kanyang upuan at pinakain na rin ito ng mga maliliit na hinihiwa-hiwang prutas. Pinanood nila ang kanilang anak na sa murang edad ay marunong na itong humawak ng pagkain. Muling niyakap ni Kent si Diana at pinaulanan ito ng halik. Nakiliti naman si Diana kaya napangiti si Kent sa reaksyon niya. Natigil ang paglalambingan nila nang may nag-doorbell. Ako nang magbubukas, ikaw nang magbantay sa pagkain. Utos ni Diana kay Kent. Kinuha ni Diana ang kanyang wallet dahil baka ito ng parcel na in-order niya. Pero hindi niya inaasahan ang bumungad sa kanya. Hi, Diana. Ito ay si Hana. May dala itong isang basket na ubas, ang paboritong prutas ni Diana. Hana, naparito ka. Nahihiyang binigay ni Hana ang basket kay Diana na nalito kung bakit siya binigyan ng prutas. Do you remember what I did 11 months ago? Muling naalala ni Diana ang alitan na naganap noon sa bar. Simula rin noon ay hindi na nagpapansinan ng dalawa at umabot ng 11 buwan, pero ngayon ay nasa harap ni Diana si Hana at may dala itong regalo para sa kanya. I'm here to say sorry. I've realized I was actually wrong. I doubted you. Instead of getting mad to that punk, I slapped all the grief on you. I'm sorry, Diana. I was wrong. I already forgave you before, Hana. I did. Nakangiting pumasok sa loob ng bahay si Diana at nakaalis na rin si Hana. Gusto pa sana niyang imbitahin siya sa loob pero nag-ayaw siya dahil may mga trabaho pa ito. Sino yun? Tanong ni Kent habang buhat-buhat ang anak. Binaba ni Diana ang basket sa mesa at hinalikan ng anak sa pisngi. Kaibigan ko, nangumusta lang. Ganun ba? Kain na tayo? Tumango bilang sagot si Diana at hinanda na rin ang pagkain. Tawanan ang naganap habang kumakain sila. Puno rin ang kwento ang kanilang umagahan na kahit sila lamang tatlo ang nasa bahay ay hindi sila nagkulang sa pagmamahalan. Diana, free ka ba mamayang gabi? Wala naman. Bakit? Mamamasyal tayo. Gusto mo? Talaga? Oo naman. Excited na parang bata si Diana na simula nung naging manager na si Ken sa hotel ay naging mas busy na ito. Pero ngayon ay masaya si Diana dahil makakapagpasyal siya kasamang minamahal sa buhay. Sumapit ang hapon ay nagbihis na si Diana at binihisan niya rin ang anak niya. Pinasuot niya ito ng asul na dress at inayos ang buhok. Habang nag-aayos ng sarili si Diana ay may tumawag sa phone niya.
Natigilan siya nang makitang iyon ang kanyang ama. Kinalma muna ni Diana ang sarili bago sinagot ang tawag. Pa? Diana, ikaw ba yan? Base sa boses ng kanyang ama ay tumatanda na ito. Naiintindihan yun ni Diana dahil gano'n naman talaga ang buhay. Opo, ako po to. Nagkaroon ng katahimikan sa linya ng kanyang ama pero maya-maya lamang ang nagsalita rin ito. Kumusta ka na? Biglang nanlambot ang puso ni Diana at naramdaman ang pag-anghang ng kanyang mga mata kaya pinigilan niya ang butil ng luha na lumabas doon. Okay naman po ako. Kayo po riyan. Okay naman kami anak. Ang apo ko, kumusta? Si Ken, kumusta naman? Nagtuluyan ang naluha si Diana dahil sa pangungumusta ng kanyang ama. Hindi lamang ito basta kamusta lamang dahil may kahulugan sa ilalim nito. Ibig sabihin ay tanggap na ng kanyang mga magulang ang kanilang relasyon. Sa loob ng ilang buwan na paghihintay ni Diana na dumating ang araw na yun, ay sa hindi inaasahang araw ito naganap. Okay po silang dalawa. Masaya po kaming tatlo. Mabuti naman anak. Sige, sa tingin ko may gagawin ka pa. Ibababa ko ng tawag. Teka lang pa. Ano yun anak? Kung gusto ninyo, bumisita kayo rito kahit kailan nyo gusto. Sa tingin ko rin, gusto na kayong makita ng apo ninyo. Sige anak, mag-iingat kayo riyan. Ilang segundo lang din ay binaba na ni Diana ang telepono at hindi niya inaasahan ay nasa pinto pala si Kent at nakikinig sa usapan ng kanyang ama. Hindi na napigilan ni Diana ang maiyak, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa sayang natanggap na rin sila ng kanyang mga magulang. Naglakad palapit si Kent kay Diana at niyakap ito. Iyon ang isa sa pangarap nila, ang tanggapin ng mga magulang ni Diana ang kanilang relasyon. Hawak kamay na naglalakad sa loob ng isang malaking hardin. Buhat-buhat ni Ken ang anak habang tanaw-tanaw nila ang magagandang ilaw na nasa mga bulaklak. Kumuha sila ng litrato roon at nag-selfie rin silang tatlo. Masaya si Diana na kahit ganito kasimple ang kanilang pasyalan ay higit naman sa simple ang saya ni Diana. Pakihawak muna siya love. Inabot ni Ken ang anak nila at kinuha naman ito ni Diana. Picturean ko kayo. Kaagad na nagpost si Diana sa tabi ng mga makukulay na bulaklak. Tumingin ka sa mga bulaklak tapos pikit mo mga mata mo, love. Okay na? Okay na. Pagmulat ni Diana ay biglang tumalo ng puso niya sa gulat nang makita si Ken sa kanyang harap. Nakaluhod ito habang may hawak-hawak na maliit na kahon na naglalaman ng singsing. Umilaw ang buong paligid kasabay ng pagtugtog ng musika. Napatakip ng bibig sa gulat si Diana. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mga mata niya dahil sa araw kung saan napatawad ang kaibigang naging kaalitan niya noon at ang mga magulang niya natanggap na siya ngayon at ang araw din kung saan lumuhod si Ken sa harap niya at hinihintay ang matamis niyang oo. Diana, will you marry me? Humakbang palapit si Diana kay Kent at tinapat ang kamay nito sa lalaking handang gawin ang lahat para sa babaeng kaharap niya ngayon. Yes, I will marry you. Makukulan na fireworks sa madilim na kalangitan kasabay ng paglagay ni Kent sa pilak na singsing sa daliri ni Diana. Tumayo sa pagkakalhod si Kent at niyakap ang kanyang mag-ina. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Bilang isang ama at asawa mo, gagawin ko ang lahat para sa inyo. At kasabay doon ang paghalik ni Kent sa noo ni Diana, sinyales ng kanyang respeto at tunay na pagmamahal kay Diana. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, share at mag-comment na rin sa ating kwento. Mag-subscribe na rin and click the bell button for more story updates. Muli, ito po ang Kuyag Teen Stories.